Pakisabi po, hunchback. Ano ba ibig sabihin ng hunchback? Kuba. Kuba po ibig sabihin yan. Mag-asawang kuba. Nagkaanak po ng dalawa. Alam niyo po yung anak, kuba din. Yung lalaki pong anak, nag-asawa po, 5 po ang naging anak, 5 po naging anak. Alam niyo po kung ano pong anak? Kuba din po. Kuba. 5 po, puro kuba. Nung nag-asawa po yung kapatid na babae, nagkaanak po, hindi na po kuba, krus. Nung ikinuwento po ito sa isang tao, hindi kaagad niya na-process katulad ng katabi mo. Pakisabi, slow, sabi mo. Pinag-isipan niya, paano nangyari yun? Kuba. Mag-asawa kuba, may anak 2 kuba, nagkaanak 5 puro kuba, yung isa krus. Apelido po pala Kuba. Nung na-realize niya po, doon po siya tumawa katulad mo. Tawag diyan, pakisabi, delay reaction. Apelido pala Kuba, kaya pala krus. Yung babae kasi, Kuba apelido, krus yung lalaki, kaya krus na po yung naging anak. Gets? Palakpakan po natin ang Panginoon na gets po natin. Hallelujah. Alam mo, kahit ma-delay po yung pagpaprocess natin, kahit medyo mabagal po tayo, kahit medyo delay reaction po tayo, wag lang po nating i-delay yung pagpupuri natin sa Diyos. Pwede po ba yon? Kasi po, kahit wala pa nga yung blessing sa kamay mo, dapat daw, advance yung pagpupuri mo. Sino dito may pinagpe-pray? Gustong pagpalain siya ng Diyos. I-advance mo na si Lord. Palakpakan mo na siya at purihin. Sige nga po, palakpakan natin si Lord. Purihin po natin ang kanyang pangalan. Revelation 22 verse 4. Ang sabi po, yung pangalan ng Panginoon, pakisabi sa katabi mo, nakasulat sa iyo. Nasa iyo pangalan ng Panginoon. Sabi nga, nasa forehead mo. Di ba? Nasa atin yung pangalan ng Panginoon. That's why, tinawag po tayo, pakisabi po, Christian. Dala-dala po natin yung pangalan po ni Kristo. Taas nga po ang kamay ng mga Christians. Ayan. Baka yung iba hindi pa Christian, pag-isipan nyo po yan, masarap po sumunod sa Panginoon. Dala-dala mo ang pangalan ng Panginoon as Christian at dahil sa nakatatak sa iyo yan, pag tumawag ka sa Panginoon, kilalang-kilala ka niya. Amen. Amen. At bilang mga anak ng Diyos, God has given us, pakisabi po, a mission. God has given us a mission. Pakisiko yung katabi mo, may mission tayo. May mission tayo. Our mission is to bring people to Christ and His body. To be more specific, our mission is to reach out the next generation. Ang mga estudyante, ang mga kabataan, gusto po natin sila madala sa Panginoon kasi darating ang panahon, sila po mga susunod po na mga leaders po natin. Na po, ang ating pong church ay nag-aabot ng maraming bata, maraming kabataan. Sino po ang mag-aakala na yung isang bata na lumaki sa church natin, ilagaan natin, dinisciple natin, ngayon po, konsehal na po ng silang. Si Ara. Palakpakan natin ang Panginoon. Malay ninyo, sa dami-dami na mga mari-reach out natin, sila po yung mga magiging mga next leaders ng ating community, ng ating bansa. Kaya nga ngayon, nagtatanim na tayo ng mga salita ng Diyos. That's our mission. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang maniwala sa diablo. Stop believing to the lies of the devil. Kung minsan, anong tawag din yung mabilis maniwala?
gullible. Sa Tagalog po, pababawi natin, uto-uto. Uto-uto. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang uto-uto? Hindi naman. Minsan, ang bilis po nating maniwala sa mga lies, sa mga kasinungalingan ng dyablo. Minsan, doon tayo tinatamaan eh. Yung sinasabihin ng dyablo na, ay, hindi ka naman magaling magsalita eh. Meron kang speech problem. Anong mission? Di ba? Ay, anong mission? Hindi mo kaya yan. Ikaw nga eh, marumi, makasalanan, hindi ka karapat dapat. Di ba? Bata-bata mo pa, magmi-mission ka. Ano ka? Anong message mo? Walang maniniwala sa iyo. Di ba? Minsan sasabihin sa atin ng dyablo eh, ang tagal-tagal mo na nga walang naaakay eh. Baog na yung pananampalataya mo. Wala ka ng pag-asa, wala ka ng madadala sa Panginoon. You are not worthy. Hindi ka karapat-dapat. At ang lahat po ng yan, lahat yan kasinungalingan. Amen. This message is for the people who were like Moses. Sabi ni Moses, Lord, may speech problem ako. May problema ako sa pagsasalita. Bulol ako, nangungungo ako. Pero sabi ng Panginoon, sino may gawa ng bibig? Sinong may kapangyarihan magbigay ng kakayanan magsalita? At purihin po ang Diyos, ginamit po ng Diyos si Moses. Kaya, yung mga salita ni Moses sa Bible, nabasa niyo po ba? Ngungo po ba? Bubulol-bulol? Hindi po. Matuwid, maayos. Kasi nandun ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Pakisabi sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Jeremiah. Sabi ni Jeremiah, Lord, bata pa po ako. Hindi pa po ako able. Hindi po ako competent na mag-mission, mag-share ng gospel. Pero sabi ng Diyos, huwag mo sabihin bata ka kasi nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, pinili na kita. And even Sarah, na hindi makapaniwala na magkakaanak po siya, pero sa kapangyarihan po ng Diyos, nakita niyo po, binayayaan po siya ng anak. Darating ang panahon, marami po kayong magiging akay sa pananampalataya, magiging mga sons and daughters in faith po niyo. Marami kayong mai-influence ng mga tao para sa Panginoon. Sumigaw po tayo ng Amen. And even Isaiah, si Prophet Isaiah, sabi ng scripture, Lord, iba na lang isugo mo. Wag ako. Marumi ako. Hindi ako worthy. Pero the Bible tells us that Isaiah was forgiven, cleansed by God, pinatawad siya ng Panginoon kahit ang dami niyang mga kasalanan at ginamit siya ng Panginoon. Hawakan yung katabi mo, sabihin mo, patatawarin ka ng Diyos. Kahit mabigat na yung mga kasalanan mo, mahal ka ng Diyos, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Unang-una po, tandaan po natin, ang fire ng banal na spirito nasa atin. Sino po dito tinanggap niya si Jesus Christ sa puso niya bilang Panginoon at tagapagligtas? Taas po ang kamay. If you accepted Christ as your Lord and personal Savior, tinanggap mo sa puso mo, automatically, the Holy Spirit will come upon you. He will make your body His temple, His dwelling place. At ang sabi ng Acts 1:8, you have the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit is in you. Kaya lahat ng insecurities mo, lahat ng takot, lahat ng hiya, yung pagiging low self-esteem, yung self-pity, yung parang ang tingin mo sa sarili mo, parang masyadong mababa, wag, kapatid. You are a child of God. And the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit, ibig sabihin ng fire of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit is in you. Kaya gagamitin ka ni Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, nakikita ko gagamitin ka ni Lord. Yeah. Amen. John 15:16, ano pong sabi diyan? You will bear much fruit. You will bear much fruit. Ang ibig sabihin niyan, hindi kagad yung, uy, yayaman ako, sabi ng Bible.
magbubunga daw ako. Hindi po. Ang sabi ng John 15:16, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo para humayo at magbunga. Sa gayon, ano mahingin mo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay ko sa iyo. Yung bunga po doon, mga tao na na-influence mo, nadala mo sa paanan ng Panginoon. Amen. Sino po dito may anak? May anak. May anak. Yan. Wow. Galing. Blessing po yan. Sabi ng Bible, children are heritage from the Lord. Sino dito medyo maraming anak? 2, 3, 4, 5. Oh, ang galing. Ibig sabihin, maraming pagpapala. At ang lahat ng mga anak po natin, dadalhin po natin sa Panginoon at palalakihin po natin may takot sa Diyos at naglilingkod sa Panginoon. Sila ang bunga ng ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon. John 15:8 ang sabi doon, they will see that you are truly my follower. Sabi po ng scripture, my Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Nagpo-prove daw, nagpapakita na talagang disciple ka, follower ka ni Christ kapag may mga nadadala ka sa paanan ng Panginoon. Ang tanong lang dyan, are you still connected? Or are you now disconnected? Okay? Pag connected ka sa Panginoon, automatic yun. Magbubunga ka. Kasi Jesus Christ is the vine and we are the branches. If we are connected to Christ, marami po tayong madadala sa Panginoon. Pero kapag disconnected tayo, sira yung patotoo natin, sira yung image po natin, sira yung pinapakita natin sa tao, mukha tayong hindi kapani-paniwala, hindi tayo makakaakay. Ang sagot lang dyan, ang solusyon lang yan, kumunik ka sa Panginoon. Lumapit ka muli sa Panginoon at gagamitin ka ng Diyos ng balakasan. Amen! Pakakatandaan po natin, God has a purpose kung bakit tayo pinagaling ng Panginoon. Kung bakit tayo pinagpala ng Diyos. Ano pong sabi diyan? You were saved, you were healed, transformed, and blessed by God for a purpose. Taas nga po ang kamay ng alam niya sa sarili niya, pinagpala siya ng Diyos. 2 kamay po, yung mga sinasabi niya, Panginoon, salamat, binago mo buhay ko. Wow! Pakisabi po, wow! At may reason ng Diyos kung bakit niya tayo pinagpala. God has a purpose kung bakit binayayaan ka ng asawa, ng anak. May maayos kang trabaho. God has a purpose. At ang dahilan po ng Diyos para tayo gamitin ng Panginoon para sa ibang tao. Amen! You got to use your, pakisabi po, position. Gamitin mo yung position mo for a mission. Katulad po ni Queen Esther. Si Queen Esther ng Biblia, nung nagkaroon siya ng position, hindi niya sinayang. Ginamit po niya yung position niya para magligtas ng maraming tao. Maraming mapapahamak. Maraming mapapahamak. Pero ginamit ni Esther yung position, ginamit ni Esther yung position niya as queen. Kaya maraming nailigtas. Kung kasama mo yung asawa mo, pakisabi nga, Mister, sabihin mo sa asawa mo, I'm the king and you're the queen of hearts. Sabi, yung position mo as queen, wag mong sayangin niya. Sino po dito yung ina ng tahanan? Gusto kong sabihin sa inyo na sa bahay, ikaw ang reyna. At yung pagiging reyna mo, gamitin mo yan para marami kang madala sa Panginoon. Amen! Huwag lang yung kanta ka lang ng kanta ng dancing queen.
kundi gamitin mo yung position mo para marami kang madala sa paanan po ng Diyos. Pwede po ba natin gawin yun para sa Panginoon? Hindi lahat ng tao binigyan ng ganyang position. Hindi lahat. Blessing po yung position na yan. Kaya gamitin mo yan para sa Panginoon. Amen! Marami pong Kristiyano ngayon, inilalagay ng Diyos sa iba't ibang position. Meron kang position sa company, meron kang position sa government, meron kang position sa school, o saan mang organization. Gamitin mo yung position na yan para marami kang madala sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakisabi po, resources. Even your resources. Kasi ang resources po natin galing yan sa Diyos. Galing yan sa Panginoon. Tama po ba? Even po yung resources na meron ka, gamitin mo lahat ng yan para marami kang madala sa Panginoon. Meron po kaming naging member po, dati po na destino po kami ni Ate Chris sa Pasay City, doon kami nagpapastor. Meron pong maliit na negosyante. Alam niyo po, kahit maliit po siya na negosyante, meron siyang sasakyan na kulay blue, naalala mo yung sweetheart? Mahaba. Ginagamit niya yung sasakyan na yun para maghakot ng mga tao na dadalo sa gawain po ng Panginoon. Nakakatuwa po. Sabi ko, kahanga-hanga itong taong ito dahil yung sasakyan niya, hindi niya ipinagdamot. Ginagamit niya yung kanyang sasakyan. Every Sunday po, punong-puno ng mga tao. Hatid sundo yung mga tao. Sabi ko, paano mo nagagawa yan? Sabi niya, Pastor, galing lahat yan kay Lord eh. Lahat ng resources na meron ako, gagamitin ko para sa Diyos, para makapag-akay ng maraming tao sa paanan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Meron pong nangyari po sa lakas po ng bagyo, unos, ulan, namatay po yung mag-iina. Patay po yung mga mag-iina. Wala kasi yung tatay, tapos malapit sila sa sapa, sa ilog, biglang tumaas. Lakas ng ulan eh. Ang nanay po, may 3 anak. At ang ginawa po ng nanay, lahat ng paraan ginawa niya para mailigtas lang po yung 3 niyang anak. Alam niyo po, nangyari, kinaumagahan po, hiwalay-hiwalay po yung mag-iina. Patay po yung nanay, patay yung isang anak, patay yung isang anak po buhay. Pero po yung bata na yun, parang lumaki po ng galit sa Diyos. Kasi gano'n na nangyari, namatay yung mga kapatid niya, patay yung nanay niya. Nakita ito ng mga kapatiran, kaya ang ginawa po, every birthday, sineselebrate nila yung birthday ng bata. Maipadama lang po yung pagmamahal po ng Diyos. Sa Jollibee, tapos next year sa McDonald's, hanggang sa naikot na po yung pong mga magagandang mga lugar para gumaling lang yung bata sa samaan ng loob. Purihin po ang Diyos. Ngayon po yung bata po nasa church na po, nasa dance ministry, naglilingkod po sa ating Panginoon. Amen. Bakit po? Kasi po may mga kapatiran na ginamit nila lahat ng meron sa kanila para makapagligtas ng isang tao para sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin ka ni Lord. Maniwala ka, kapatid. Kasi tinawag ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, nasa iyo ang kanyang pangalan, at sinabi niya mismo sa kanyang salita, you will bear much fruit. Talagang sigurado ang Panginoon, magbubunga ka. Huwag mo sabihin na barren ka, baog ka spiritually. Huwag mo sabihin na wala namang maniniwala sa iyo. Huwag mo sabihin na para bang wala akong testimony, sira na ako sa tao. Huwag mo sabihin yan. Just be connected with Christ. Magbalik loob ka sa Diyos, and the Lord will heal you, and the Lord will forgive you and restore your faith. At gagamitin ka ng Diyos ng malakasan. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Praise God! Hallelujah! Now, ang tanong, as we end, bakit po ba natin ito ginagawa? Bakit natin ginagamit yung mga resources po natin, sasakyan, bahay, office, kamakailan po, binuksan po ng Villamarca ang kanilang opisina upang yung staff makarinig ng salita ng Diyos. Napakarami po ang tumanggap ng Word of God sa lugaring iyon. Puri ng Diyos. So bakit natin binubuksan ang ating mga tahanan, ginagamit yung ating mga resources, ginagamit yung blessing na meron tayo, ginagamit po natin yung position na meron tayo para makapag-akay ng mga tao? Ano ba yung, pakisabi po, hugot? Ano ba yung pinaghuhugutan po natin ito? Amen. Dapat po, may lalim po yung hugot natin. Isa po sa dahilan kung bakit natin ito ginagawa, ang sabi po ng John, ang sabi po ng Matthew 5:13 to 16, we are the salt and light of this world. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ang asin at ilaw ng sanlibutan ito. Tama po. Bakit po salt? Ginagamit po yan pang preserve, para hindi mabulok yung mga karne. Ibababad po yan sa asin. Kung tayo po ay mawawala sa mundong ito, mawawalan tayo ng alat, mabubulok po ang sistema, mabubulok po ang mundong ito, didilim. Papangit ang mundo. Pero dahil sa mga Kristiyano, we are the salt and light of this world. Amen. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan ito. Puri ng Diyos. Kaya nga po, sa ating mga Kristiyano po, hindi po bagay na maasim yung pag-smile natin para tayong humigop ng dato puti. Tingnan mo yung katabi mo, maasim ba mag-smile? Sabi mo, huwag kang ganyan. Pagigising ka sa umaga, haharap ka sa mga katrabaho mo, haharap ka sa mga kaklase mo, huwag kang ganyan ha. Parang ang asim-asim ng mukha mo. Tandaan mo, you are the light of this world. You are the salt of this world. Can we say amen to that? Hindi bagay po sa mga Kristiyano na para tayong dragon. Kung magalit, pakisabi sa katabi mo, hindi bagay sa iyan. Na para kang dragon. Bumubuga ka ng apoy at natutupok yung mga tao na nakakausap mo. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ka dragon. Hindi ka dragon, ha? You are the light and salt of this world. Purihin po ang Panginoon. Another reason kung bakit tayo nagte-testimony, nagte-testify, kung bakit tayo nagmi-mission, nagre-reach out ng mga tao, dahil ang isip po natin, hindi po temporal, hindi lang tayo dito nakatingin. End-time-minded po tayo. Ang isip po natin, hindi katulad ng ibang tao. Hanggang dito lang yung tingin nila. Tayo ang tingin natin hanggang future. Tayo ang tingin natin, may wakas. Darating ang Panginoon. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5, in the last days, pakisabi po, last days. Yung malapit na yung judgment day, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Judgment day. In the last days, ang sabi po ng Bible, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Sabi ko sa last days, maghihirap ba talaga? Nakita ko mga tao, nagyayaman nga nananagana nga gumaganda buhay. But when I study closely the scripture, hindi pala kahirapang material o pinansyal yung tinutukoy ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, sa mga huling araw, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw, ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, rebelde sa magulang, walang takot sa Diyos. So yung kahirapan pala na tinutukoy dito, hindi pala sa pinansyal o material, kundi kahirapan pala sa spiritual. Kaya tayo nagmi-mission. Kasi tingnan niyo po ang tao,
parang hindi na katulad nung dati. Tama po? Nung araw, nung panahon ng mga lolo't lola natin, pagnanakaw lang po. Ngayon po, hindi lang basta pagnanakaw. May kasamang pagpatay at hindi lang ordinaryong pagpatay. Alam niyo po yan. Ibang-iba po ang itsura ng mga tao ngayon. Talagang last days na. Nung araw po, tititigan mo pa lang yung bata. Sino po nakaabot niyan? Yung tititigan ka pa lang ng magulang mo, nagbibehave ka na. Tama? Ngayon po, luwa na yung mata mo. May bisita. Luwa na yung mata mo, wala pa rin. Minsan, yung anak pang galing sermon ng kapa. Alam mo, daddy, sabi sa Google, sabi sa iba na po bata ngayon. Pero salamat na lang sa Diyos, sa mga bata po natin na pinalaki natin sa gawain ng Diyos. Mababait po sila, magalang, at may pagsunod sa magulang. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po, kailangan po tayong kumilos po ngayon bago po mahuli ang lahat. Bago po mahuli ang lahat. Last days na kasi. Kumbaga, last 2 minutes. Last chapter na to. Huling pahina na ito. Malapit nang dumating ang Panginoon. At napakahirap naman kapag hindi tayo kumilos. Ayaw po nating mahuli ang ating mga kilos. Amen! Aanhin pa ang kabayo. Baliktad yata. Aanhin pa ang damo kapag patay na ang kabayo. Dapat kikilos tayo. Pakisabi nga sa katabi mo, tapikin mo siya, kilos tayo. Kilos na tayo. Hindi yung nag-absent ka pa, patampo-tampo ka pa, nanlalamig yung faith mo. Tuloy tayo, sabihin mo. Pakisabi po, death is real. Totoo po ang kamatayan. Hell is real. Totoo po ang apoy ng impyerno. May mga nagsasabi, hindi totoo na may impyerno. Pero, maraming beses sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang apoy sa impyerno ay hindi namamatay. Ako po, sinasabi ng tao, sinasabi ng Panginoon, sino dito mas mabigat sa kanya yung sinasabi ng Panginoon? Kahit sabihin ng tao, di naman totoo yan nakalagay sa Biblia eh. Wala naman impyerno. Pero ang Panginoong Hesus, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Siya ang katotohanan. Hindi siya magsisinungaling. Hindi nanloloko, hindi nambubudol si Kristo. Nung sinabi niya na may impyerno na hindi namamatay ang apoy. Marami ang mahuhulog doon, marami ang paparusahan doon. Pakisabi nga sa katabi mo, sikuy mo, salamat sa Diyos, nandito ka. Hindi ka mahuhulog doon. Hindi ka mabubulit doon. Basta tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Amen! Ano po ang sabi po sa isa pong statistics? Basahin po natin. According to the world current death rate, tingnan niyo po, kaya tayo nag-i-evangelize, kaya tayo nag-mission, kaya tayo nagmamadali ng pagmimisyon, pag-reach out sa mga tao kasi totoo po, may kamatayan. Paano mo pa siya mailalapit sa Panginoon kapag patay na siya? Bibihira lang naman yung mga nakakatanggap niyang resurrection na yan sa panahon ngayon. Amen. Kaya hanggat buhay sila, lapit natin sila sa Panginoon. Ano po ang sabi diyan? According to the world current death rate, 107 deaths per minute. No, kada minuto po, ganyang karami po ang namamatay. 107. 6,390 deaths per hour. Kada oras po, libo-libo po namamatay. Ano pa po ang sabi? 153,000 deaths per day. Kada araw po yan. Sobrang dami. 56 million deaths per year. Isipin mo na lang, paano kaya kapag na-late ka ng dating? Paano kaya kung hindi ka kumilos?
Paano kaya kung yung tao na gusto mong dalhin sa Panginoon, huli na pala ang lahat. Nabalitaan mo, patay na pala. Sayang naman. Amen. Kaya nga po, sa dami po ng namamatay, yung pong funeral business, funeral industry, may nabalitaan na ba kayong nalugi, bumagsak? Karamihan po dyan, nananagana. Sa dami po ng namamatay. Nakuha niyo po. Kaya pakitapik nga sa balikat yung katabi mo, medyo malakas. Kilos na tayo. Kikilos na tayo. Hallelujah. Kikilos na tayo para kay Lord. Yung teacher ninyo, dalawin ninyo. Yung professor nyo, dalawin nyo. Bago mauli lahat, patanggapin nyo sa Panginoon. Kanina po, bumili po kami ng biskwit ni Chasak dyan. May napatanggap kami sa Panginoon, si Ate Baby. Sinara namin ng Word of God, nilid namin sa prayer of acceptance, at bumaba ang presensya ng Diyos. Halos mangyak-ngyak po yung babae. At ang sabi ko sa kanya, Ate, congrats. Ang pangalan mo ngayon nakasulat sa aklat ng buhay. Doon po tayo magkikita. Amen. Ano po sabi ng mga kalansay sa kanilang mga post? Ewan ko kung nakikita nyo po ito. Nag-post po yung mga kalansay sa kanilang post. Hindi ko alam paano nila ginawa yan. Ano pong sabi? Sabi ng isa, I was the most beautiful. Baka dati po yung beauty queen. Na po, ano pong sabi ng isa? I was famous. Baka yan po, dati po yung influencer. Dating sikat na singer, actor, actress, di natin alam. Pero isang bagay yan, Chuck, sikat po siya. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang sikat? Sikat? Sikat yun ha. Sister Kat. Hallelujah. Ano pa po sabi? I was a millionaire. Pero wala po siyang nadala. Kahit 5. Kahit kaprasong titulo ng kanyang lupa. Wala. Ano pa po sabi niya? I had a Lambo. Sabi ko sa anak ko, ano yung Lambo-Lambo na ganyan? Sabi niya, Daddy, Lamborghini po yan. Expensive po yan na sasakyan. Sa Pilipinas po, nasa around 22 million po yan. Kaya kung meron pong nakikinig po sa atin ngayon na napakarami niyong sasakyan, hindi niyo na po ginagamit, gamitin po niya sa mission. Kung ako sa inyo, benta ninyo, tapos yung napagbilan, ipang-reach out nyo sa maraming tao para maraming mailapit sa paanan ng Diyos. Kung ako sa inyo, magbigay po kayo sa mga gawain po ng Diyos kasi gagamitin po yung sasakyan na yan para makahakot ng mga tao sa paanan po ng Panginoon. Amen! Tanong mo yung katabi mo, baka 10 sasakyan mo, bigay mo naman yung isa. Sabihin mo, Uy, baka 10 sasakyan mo dyan, bigay ka naman ng isa para kay Lord. At kung wala po siyang sasakyan, sabihin mo sa kanya, bibigyan ka ni Lord ng maraming sasakyan. Come on, say it in faith. Bibigyan ka ni Lord ng maraming sasakyan para makapag-donate ka, makapag-alay ka, makapagbigay ka ng sasakyan para sa kaharian po ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Bakit po natin ginagawa ito? Ito pong pagmimisyon na ito. Bakit po tayo naghihirap? Nagsasakripisyo? Nagpapakahirap. Kasi po, sabi ng Ezekiel 3:18, may pananagutan po tayo sa Diyos. We are all accountable to God. May pananagutan tayo, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, mapapahamak sila. Mahuhulog sila sa apoy ng impyerno. Pero pag hindi mo sila ni-reach out, hindi ka gumawa ng paraan para madala mo sila sa Panginoon, ano pong sabi ng Panginoon? Sisingilin ko sa iyo ang kanilang dugo. Alam niyo, maraming interpretation to. Ano po ibig sabihin ng Panginoon na sisigilin sa atin?
Itong mga taong ito na napahamak, marami pong interpretation. Meron po nagsasabi na pagdating ng Judgment Day, wala kang crown na tatanggapin. Wala kang crown, wala kang reward. Another interpretation, sabi ng mga nagpapaliwanag, pagdating daw sa Judgment Day, instead magsaya ka, iiyak ka. Kasi nakukonsensya ka, yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, nagsasuffer sa apoy ng impyerno, ikaw nandoon. Wala kang naakay. Kaya sabi diba ng Bible, papahiran ng Panginoon ang kanilang mga luha. Pastor Leo, ano ba ang interpretation? Ano ba ang right interpretation? To be honest po, hindi ko po alam. Yan po totoo. Ito po mga interpretation ito, bahala na po kayo kung gusto nyo paniwalaan o hindi. Pero sa akin po, hindi ko po talaga alam kung ano gagawin ng Diyos sa Judgment Day para singilin tayo. Pero isang bagay ang sigurado po ako, mananagot po tayo sa Panginoon. Sisingilin ito ng Panginoon sa atin. Pero hindi ko po alam kung ano gagawin ng Diyos sa atin. Pero sa akin po, meron akong banal na takot na kailangan ko mag-mission kasi pananagutan ko sila. Ayoko silang mapahamak. Pakisabi nga sa katabi mo, may pananagutan tayo. Accountable natin yan sa Panginoon. Amen! Sino po dito naiintindihan niya ang salita ng Diyos? Kung naiintindihan niyo po, nasa inyo ang Holy Spirit, binubuksan ng Holy Spirit yung understanding niyo. Dahil hindi po lahat ng tao nakakaintindi ng salita ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ihagis mo yung perlas sa baboy, tatapakan yan. Word of God po yun. May mga tao, ibigay mo ang salita ng Diyos, hindi nila tatanggapin. Pero ikaw, kapatid, ibinibigay sa iyo yung perlas, yung Word of God, na-appreciate mo. Hawakan mo yung katabi mo, congrats. Talagang nasa iyo ang Panginoon. Anak ka talaga ng Diyos. At kung kayo po ay anak ng Diyos, pwede ho bang palakpakan natin si Lord? Purihin po natin ang Panginoon! Hallelujah! Sabi po ng night, just do it. Sabi ng night, just do it. Pero sabi ng Bible, do it with Christ. Do it with Christ. Hindi mo lang siya gagawin, kundi gagawin natin ang pagmimisyon kasama ang Panginoon. Pwede po ba yon? Tama po ba yon? Can we say amen to that? Yung salitang empty, pakibasa po, empty without Christ. Ano ba ibig sabihin ng empty? Burado, walang laman, walang silbi. Empty without Christ. Kung buburahin po natin yung letter P, ano pong basa? Empty without Christ. Kung buburahin po natin yung letter E, letter Y, ano pong basa? Empty pa rin. Empty without Christ. Burahin na kaya natin lahat. Empty pa rin without Christ. Ano pong gusto nating sabihin? Kung wala si Kristo, mahina po tayo. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi po tayo magtatagumpay. But with Christ, we can do all things through Christ Jesus who strengthens us. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magagawa po natin ang lahat sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ito po, practical reminders. Practical reminders po in mission. By twos is effective. Yung kayo pong dalawa, humahayo, very effective po yan. Ginawa ng Panginoon sa Mark 6:7, yung kanyang mga disciples, by twos, pinahayo niya. Nangyari ulit ito sa Luke 10:1, yung 72 disciples niya, ginather niya, tapos by twos, pinahayo niya. Very effective. Kung meron po ditong magkaibigan ngayon, magkaibigan kayo ngayon, mag-pray kayo, magpagamit kayo sa Panginoon, humayo kayo. At kung meron po ditong nagkakaibigan na, ibig sabihin boyfriend, girlfriend, gamitin yan sa pag-mission. Sa mga mag-asawa dyan, mag-pray kayo,
Sabihin mo sa Kanya, mahal, mag-mission tayo. Gamitin natin ang mga huling araw na ito sa pag-mission natin.